Siyam na EDCA sites na ang naitayo sa Pilipinas, ngunit ang ilang grupo tutol pa rin sa pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa military force ng US. Ayon sa kausa, hindi nagkakaroon ng benepisyo ang ekonomiya ng Pilipinas. Mas nababawasan pa raw nito ang pondo ng ibang tanggapan ng bansa. Para sa detalye ng balita, narito si Ashley Lupena. Dahil sa mas lumalalim na ugnayan ng Pilipinas at ng Estados Unidos, asahan pa raw na mas marami pa ang EDCA sites na itatayo na tinutulan naman ng isang grupo dahil sa nakakaapekto ito sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. Hindi sang-ayon ang Citizen Against U.S. Aggression and War o CAUSA sa dumaraming US-Philippine Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites na malayang ginagamit ng American troop dito sa Pilipinas. Matatandaan na noong April 2023, nagkaroon ng malaking military exercise sa loob ng 18 days na nagkaroon ng 18,000 participants kasama ang 5,000 na sundalong Pilipino, 12,000 na sundalong Amerikano at 111 na sundalong Australiano. Nasabi naman ng grupo na kung magpapatuloy man ang ganitong uri ng exercises ay magiging battlefront ng giyera ng United States at China sa Taiwan at South China Sea ang Pilipinas. Philippines has been fashioned into a forward tripwire state which could transform the entire nation into a southern battlefront of impending war between the US and China over Taiwan and the South China Sea. Ayon naman kay Samahan ng Progresibong Kabataan Coordinator John Lazaro, paglakas ng ekonomiya ng China ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng lakas ng loob ang Estados Unidos na magdala ng iba't ibang base sa ilang bansa. Estados Unidos at ang People's Republic of China. Sa panahon na medyo humihina ang ekonomiya ng Amerika, bumababa ang kanilang standing sa mundo at mukhang pataas ang China, ang kanyang ekonomiya, ang kanyang impluwensya sa mundo, niraramp up naman ngayon ng Estados Unidos ang kanyang military presence dito sa Asia-Pasipiko. Nabanggit rin ito na hindi lamang ito sa usaping giyera umiikot, kundi rin sa usapin ng pondong pampubliko, pondong para serbisyo, pondong pang-edukasyon at kasiraan ng kabuhayan. Dahilan rin ng pagtatayo ng EDCA sites sa Pilipinas ay ang malalim nitong ugnayan. Historical. Malalim at malawak ang ugnayan ng Armed Forces of the Philippines at ng PNP with the U.S. Armed Forces. In fact, ang origin talaga ng Armed Forces of the Philippines ay yung Philippine Constabulary na itinatag ng Amerika nung panahon na sinakop nila ang Pilipinas. Hanggang ngayon, no, dahil dun sa nabanggit nga kanina na Mutual Defense Treaty of 1951 at nagpatuloy yan with the basing rights and then eventually napalitan ng Visiting Forces Agreement at noong Enhanced Defense Cooperation Agreement, yung EDCA, ay mas lumalalim pa yung ties ng ating military forces at ng kapulisan with America. So it's historical, no? Ani pa ng grupo na hanggat pinapayagan ng pamahalaan ng Estados Unidos na magpalawig ng puwersa nito, patuloy pa rin ang paglaki ng alyansa ng Estados Unidos kasama ang ibang bansa. Para sa Your TV News, Ashley Ann Lupena, sumasaludo sa bawat